moms, mag-3 pataas na sila, bigyan sila ng Bona Kid Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. 3 pataas, mag-Bona Kid Preschool 3 Plus para may laban. Time for a moment to breathe. Relax with natural tea. C2 green tea. Enjoy relaxing with C2 green tea. Get yours now. Coffee na di talaga creamy? Skip na. And switch to Nescafe Creamy White. Ang Nescafe coffee na may Nestle milk, kaya leveled up ang creaminess. Nescafe Creamy White. Creamy coffee like no other. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mula sa bulwadang pangkalatan, sumbungan at timpilan ng bayan, balitang totoo, balitang makabago, balitang tapat at maaasahan para sa bayan. DZRL Balita. Mga balitang lokal at international. Mga makabagong isyu na tinatalakan ng sambayanan. Dito lamang sa DZRL Balita. Ang oras mo natin ngayon ay 10:09 na umaga-araw ng May 8, 2025. Kasalukuyang napapakinggan mula sa St. Aloysius College sa Larigan ng South Cotabato. Mula sa bulwagang pangkalahatan, sumbungan at himpilan ng bayan. Balitang totoo, balitang makabago, balitang tapat, maaasahan para sa bayan. DZRL Balita. Kami ang inyong tagapagbalita. Janeline Gavin, Christy Toledo, kayo ay sumusubaybay sa DZRL Balita. Para naman sa pandagdigang balita ng earthquake na may lakas ng magnitude 7.7, higit sa 3,600 ang nasabi. Mahigit sa 500 ang nasugatan at 160 mga wala. Tumama ang lindol sa gitna ng pagpatuloy na sigalot sibil na nagbalabas sa pagsagip at pagtulog. Ang balitang ito ay pinukutan ni Ms. Rodriguez. Isang 7.7 magnitude lindol ang ninuligsik ng bahagi ng Myanmar na nagdulot ng matinding pinsala sa mga gusali, transportasyon at mga ospital. Libu-libong pamilya ang nawala ng tirahan at kasalukuyang namumuhay ng walang malinis sa tubig, maayos na masisilungan at kinakailangang medical na tulong. Pahirap ang sitwasyon dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa milyon na lalong humahadang sa paghatid ng humanitarian aid mula sa internasyonal na organisasyon. Ayon kay Giliasis, isang relief worker or local official survivor, tunay na kadalos-dalos ang kalagayan na tagarang kinakailangan ng koordinadong suporta mula sa pagdating komunidad. Hindi lamang sa agarang pagtugon, kundi pati na rin sa pangmatagalang rehabilitasyon at muling pagbago. Patuloy ang pagtatrabaho ng mga lokal na voluntaryo sa kabilang limitadong kagamitan. Habang nananawagan ng mga otoridad ng pag-iingat dahil sa banta ng mga posibleng aftershock sa mga darating na araw. Ako si Vivian Rodriguez, nagbabalita. Salamat, Ms. Rodriguez. Para ulit sa ating balitang pandaigdigan, Gaza na sa pilit ng kapahamakan habang nauubos ang tulong at tumataas ang presyo. Babala ng mga grupo, nagbabala ang mga ahensyang nagbibigay ng tulong na nahaharap ang mga Palestino sa matinding gutom at malnutrisyon habang nagpapatuloy ang blockage ng Israel. Ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain, nauubos sa supply ng mga medikal na kagamitan at matinding pagbawas sa pamamahagi ng tulong ay nagbabantang ng dulot ng panibagong sakuna sa buong Gaza. Ayon sa mga Palestino at international na opisyal ng mga humanitarian aid sa kansarang teritoryo. Ang balita ito ay tinutukan ni Ms. Rodriguez. Ang Gaza Strip ay nakaranas ng matinding krisis dahil sa blockade ng Israel na nagdulot ng kakulangan sa pagkain na ipamahagi ng World Food Program at UNRWA ang kanilang huling stock ng harina at pagkain sa mga
komersyal. Time for a moment to breathe. Relax with natural tea. C2 green tea. Enjoy relaxing with C2 green tea. Get yours now. Mag-3 pataas! Mag-Bonakit Preschool 3 Plus! Kaya moms, mag-3 pataas na sila. Bigyan sila ng Bonakit Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. Mag-3 pataas! Mag-Bonakit Preschool 3 Plus! Batang may laban! Coffee na di talaga creamy? Skip na. And switch to Nescafe Creamy White. Ang Nescafe coffee na may Nestle milk, kaya leveled up ang creaminess. Nescafe Creamy White. Creamy coffee like no other. DZRL Balita. Para naman sa ating national news, sa gitna ng patuloy na pag-angat ng global workforce, isang mahalagang hakbang sa sinusulong ng pamahalaan, ang makabagong version ng labor export and development policy ng bansa. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating mga manggagawa Pilipino, lalo na sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa? Narito ang ulat ni Liz Rupulio. Maraming Pilipino ang patuloy na lumalabas ng bansa upang makahanap ng mas magandang oportunidad sa ibang panig ng mundo. Ngunit ngayong taon, itinutulak ng pamahalaan ang isang bagong henerasyon ng labor export policy. Isa raw itong hakbang para gawing mas ligtas, mas makatao at mas kapaki-pakinabang ang pagtatrabaho sa labas ng bansa. Narito tayo ngayon sa harap ng opisina ng DOLE para makapanayam natin ang isang DOLE official para sa patungkol sa bagong policy framework. Ang bagong policy framework ay hindi lang nakatuon sa pagpapadala ng OFWs, pinagtitibay natin ang bilateral agreements, pinapalakas ang skills training, at sinusiguro ang karapatan at kapakanan ng bawat Pilipinong manggagawa sa abroad. Ito ang sinabi ng isang OFW. Bilang isang OFW sa loob ng 10 taon, nakita ko na marami pa rin kababayan natin ang na-exploit. Kaya kung may bagong polisiyang makakatulong para maprotektahan kami, malaking tulong. Habang patuloy na inaayos ang mga detalye ng bagong pulisya, nananatiling mahalaga ang boses ng bawat Pilipinong manggagawa. Sa dulo, ang layunin ng makabagong pulisya ay hindi lang economic growth, kundi dignidad at seguridad para sa bawat OFW. Shaira E. Orcolio, nagbabalita. Maraming salamat, Ms. Orculio. Para ulit sa ating national news, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pinakabagong 2020 Census-based National Population Projections na naglalaman ng mga pagtataya sa paglago ng populasyon ng bansa mula 2020 hanggang 2025. Ang mga proyeksyon ay batay sa tatlong senaryo ng fertility rate na katutok si Ms. Sadoso. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority, PSA, inaasahang aabot ang populasyon ng Pilipinas sa 138.67 million katao
pagsapit ng 2055. Mula sa 113.86 million noong 2025, ang average ng taunang rate ng paglago ng populasyon ay inaasahang bababa mula 0.84% mula 2020 hanggang 2025 patungong 0.35% mula 2050 hanggang 2055. Demografikong pagbabago, makikita din ang mga sumusunod na pagbabago sa demografiya. Ang porsyentong populasyon na may edad 60 pataas ay tataas mula 8.5% noong 2020 patungong 19.6% pagsapit ng 2055. Samantala, ang porsyento ng mga bata na may edad 5 taong pababa ay bababa mula 10.2% noong 2020 patungong 6.0% sa 2055. Ang working age population, edad 15 hanggang 64, ay inaasahang tataas mula 64.0% noong 2020 patungong 67.0% pagsapit ng 2055. Inirekomenda ng PSA ang paggamit ng Scenario 2 para sa mga lalunin ng polisiya at programa dahil ito ay nilalarawan ng isang balanseng pagtingin sa mga trend ng fertility at pagbabago sa demografiya. Christine Joy Sodoso, nagbabalita. Salamat, Ms. Sodoso. Kayo po ay nakatutok pa rin sa DZRL Balita. Kami po ay magbabalik muli pagkatapos ng isang maikling sandali para sa Patalasis. Kaya moms, mag 3 pataas na sila. Bigyan sila ng Bonakid Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. 3 pataas! Mag Bonakid Preschool 3 Plus batang may laban! Coffee na di talaga creamy? Skip na. And switch to Nescafe Creamy White. Ang Nescafe coffee na may Nestle milk, kaya leveled up ang creaminess. Nescafe Creamy White. Creamy coffee like no other. Kayo ay nakatutok pa din sa DZRL Balita. Para sa Balitang Lokal, lungsod ng Cotabato, DARLM Pilipinas, inulat ngayon ng Department of Health Center for Health Development, DOHCHD sa rehiyon ng Soxerjet, ang isang kumpirmadong kaso ng monkeypox o mpox sa lalawigan ng Cotabato at 2 hinihinalang kaso ng mpox sa lalawigan ng South Cotabato. Para sa mga detalye, Ms. Villasis, ibalita. Department of Health, Center for Health Development sa rehiyon ng Soxerjet ay nagbulat na isang kumpirmadong kaso ng monkeypox or mpox sa lalawigan ng Cotabato at 2 hinihinalang kaso sa South Cotabato. Ayon sa advisory ng Cotabato Integrated Provincial Health Office or IPHO, ang kumpirmadong kaso ay isang 30 anyos na lalaki mula sa bayan ng Umulan. Ang kaso ay nagbilang sa claim to variant na may bababang pangalan. Ang pasyente ay kasalukuyang stable at nakahiwalay. Ang mga authorities sa kalusugan ay aktibong kumikilos upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang mga close contact ng pasyente ay na-trace at naka-quarantine. Wala sa kanila ang nagpapakita ng sintomas ng sakit. May 2 hinihinalang kaso ng mpox sa South Cotabato na kasalukuyang sinubaybayan ng IPHO. Ang mga specimen ng 2 pasyente ay pinadala sa Research Institute for Tropical Medicine para sa kontentasyon. Ayon kay Dr. Adil Sinilutin, Regional Director ng Kalusugan ng Bangsamoro, mahalagang mag-ingat at mag-prevent ng pagkalat ng sakit kahit walang konfirmadong kaso sa rehiyon. Ako si President S. Mariasas, nagbabalita.
Maraming salamat, Ms. Villas. Para ulit sa ating balitang lokal, lunsod na Coronadal, Timog Cotabato, o PIA, nakahandang baguhin ang pamahalang panalagyan ng Timog Cotabato at ang bata ng Sorana ang kanilang sistema ng pamamahala sa basura sa pamamagitan ng isang Waste to Energy WTE project na nakagkaroon na ng 1.2 billion ang kauna-unahang proyekto ng ganitong uri sa Pilipinas. Ibabalita ni Ms. Soratos. Matagumpay natapos ng pamalaang pananagunan ng South Cotabato ang isang Waste to Energy project kasama ang Ternary Organization. Ang proyekto ay nakatanggap ng mga formal na endorsement mula sa local government unit ng Surala at sa pamahalaang pananagunan. Pagkilala sa matagumpay na pagkakaisa, aling Head Provincial Environmental Officer Sally Fabiano, ang tagumpay ng proyekto ay resultang matibay na suporta mula sa iba't ibang stakeholders at maingat na pagpaplano. Pinuli niya ang papel ng sangguniang pananagunan, lalo na ang liderato ni Vice Governor Arthur Y. Pingoy Jr. at ang estatikong pagbabayang board member, Alan M. Pines. Ako po si Liza May Siratos, nagbabalik. Maraming salamat sa pagtutok sa DZRL Balita at dyan nagtatapos ang aming programa. Mula sa bulwagang pangkalahatan, sumbungan at hina ng bayan. Balitang totoo, balitang makabago, balitang tapat at maaasahan. Para sa bayan, DZRL Balita. Kami ang inyong tagapagbalita, January Gavin at Christy Toledo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, dito lang sa DZRL Balita. Mula sa bulwadang pangkalahatan, sumbungan at timpilan ng bayan, balitang totoo, balitang makabago, balitang tapat at maaasahan para sa bayan. DZRL Balita. Pag 3 pataas, mag-Bonakit Preschool 3+. Kaya moms, pag 3 pataas na sila, bigyan sila ng Bonakit Preschool 3+ for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. Pag 3 pataas, mag-Bonakit Preschool